Solid Waste Management Act or Republic Act 9003. Sino nakakaalam nun? Ito ay paghihiwalay po ng mga basura na nabubulok, di nabubulok at recyclable po. Tama po. So yung Solid Waste Management Act is lahat ng household, lahat ng bahay is dapat nagsesegregate. Nabubulok, di nabubulok at recyclable. So sa nabubulok, pwede po nating ipunin yon, yung kitchen scrap, yung mga galing sa pinagbalatan ng mga prutas, gulay, pwede po natin ipunin yon, saka gamitin natin bilang compost. So bilang pataba sa ating mga pananim. So sa di nabubulok at sa recyclable, pwede po natin gamitin batas na nagsasaad na lahat ng kinakain dapat ng tao is safe. So paano po natin malalaman na safe yung kinakain natin? Sana po maturuan natin yung ating mga anak, mga apo na magtanim. So mapunta na po tayo sa urban gardening. So urban gardening is paghahalaman sa syudad. Yun po yung keyword. Paghahalaman sa syudad, kung saan limitado at walang espasyo, pero gamit ang mga teknolohiya, pwede pa rin tayong makapagtanim at makapag-harvest ng mga gulay. So ano-ano ba yung kailangan bago magsimula ng urban garden? May idea po, ano ba yung mga kailangan natin? Mga ano po, tataniman po natin ang mga seedling natin sa gulay. Tama po. So tataniman ng mga seedlings. Seedling po. Opo. Basta po yung makasagot, ma-pray niyo po. So, unang-una po kailangan natin is training or seminar. So, pwede po kayong mag-request sa amin ng training kung gusto nyo matuto. Tulad po nito. So, isa pong example dito, pwede po kayong mag-request sa Department of Agriculture, DOST, Department of Science and Technology. Nandiyan din po yung ATI, Agricultural Training Institute. So, sa barangay meron din po. At saka sa munisipyo, meron din po sa Municipal Agriculture Office. Yun po. Bilang pinaka-main is source of knowledge po. Pwede din po kayong mag-check yung mga websites ng ating government websites. Nandiyan po yung DA. Meron po silang mga production guide na kompleto po. Or kahit lang sa mga social media, yung mga nag-share, mga farmers na nag-share ng kaalaman. So, para at least alam natin yung ginagawa natin bago tayo magsimula. So, pangalawang kailangan po natin is halaman kasi kahit anong alaga nyo, pag may nakapasok na mga galang aso, galang pusa, masisira lang, sayang yung effort natin. So, dapat may friends siya. Tapos, tubig. So, sa tubig, dapat malinis yung ginagamit. Kasi kung anong dinidilig mo, yun din yung kakainin mo. So, kahit hindi maiinom, basta malinis. So, yung nawasa, pwede pong gamitin yun. Yun po yung ginagamit natin. Kaso, kailangan nyo lang pasingawin. So, at least overnight to 1 day para mabawasan lang yung chlorine content niya. So, next po is ano-ano ba yung mga pwede nating